Good morning. Yes, it's coffee time with God. Amen. Okay. Our gospel reflection for today, Jesus heals a crippled woman on the Sabbath, taken from Luke 13, verses 10 to 17. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus was teaching in a synagogue on the Sabbath, and a woman was there who for 18 years had been crippled by a spirit. She was bent over, completely incapable of standing erect. When Jesus saw her, he called to her and said, "Woman, you are set free of your infirmity." He laid his hands on her, and she at once stood up straight and glorified God. But the leader of the synagogue, indignant that Jesus had cured on the Sabbath, said to the crowd in reply, "There are 6 days when work should be done. Come on those days to be cured, not on the Sabbath day." The Lord said to him in reply, "Hypocrites! Does not each one of you on the Sabbath untie his ox or his ass from the manger and lead it out for watering? This daughter of Abraham, whom Satan has bound for 18 years now, ought she not to have been set free on the Sabbath day from this bondage?" When he said this, all his adversaries were humiliated, and the whole crowd rejoiced at all the splendid deeds done by him. The Gospel of the Lord. Praise To to you, you, Lord Lord Jesus Christ. Napili ko, not on the Sabbath day. Si Jesus hindi talaga on the letter ang hinahanap niya. Bakit naman sinusulat yung law na yon at pagka pinatupad na, yun na yung parang malaking kasalanan. Pagka Okay. meron kang ginawa, kahit kabutihan, hindi payag si Jesus doon eh. Hypocrite nga ang tawag niya rin sa mga So not on the Sabbath day. So ang pagkakaintindi ko, simple lang na sinabi mo na yung law na Sabbath day kay God, hindi tulad nung sinasabi dito ng mga teachers of the law. Okay? So, hindi siya to the letter. Ngayon, sa akin naman, napili ko naman dito yung set free. set Yan. free. Set free. Kasi, pag binasa mo ito, makikita mo yung ano yung may sakit. So, syempre, pag may sakit, hirap ka, di ba? Tapos nagbigay pa si Jesus na example dito, yung pagka yung alaga mo ba na hayop, nauuhaw na ano, tapos dahil sabat, hindi mo pa kakainin, hindi mo dadalhin doon. So, parang ang after siya is, saan ka masiset free? Tapos, kung sinabi mo na dito, sinabi na not on the law. Kaya, yun yung na-touch ako. Okay. Parang sinasabi mo, when you need to set free, even on a Sabbath, parang mas mahalaga ang compassion rather than obedience to the law na ginawa ng tao. Ayun. Yeah. Or the motive behind the law, reason behind the law. Compassion ang sabi ni Jesus. Yun. Yan, okay. So, ang message, ang ganda talaga ng message. Ibig sabihin, dito pala makikita mo na yung ugali ng Diyos natin, no, yung Ama natin. Very, ano talaga siya, yung nag-a-adjust talaga siya. Kasi law yun eh. Kanina sinabi mo, it is the law. Pag kailangan, at makakabuti sa taong yun at hindi makakasama, talagang nag-a-adjust si God. No, di ba? Ang importante yung nakalaya.
nakalaya ka o nakabuti ka dun sa taong yun. So, ang ganda nun kasi it gives us hope na parang sinasabi na hindi tayo matatakot na ganyan, ganon. Eh si God, maawain si God eh. Di ba sabi parang, naku, may mortal sin ka, hindi ka na pwede pumunta sa langit. Kaya nga meron tayong confession, meron tayong ways para mabayaran natin yung kasalanan natin. Hindi agad tayo namamatay dahil may pagkakataon pa tayong ayusin yung buhay natin. Kasi pag sinabi na agad, yan na, hindi ka na pwede patawarin, di ba? So, hindi. So, talagang inaano niya talaga tayo, binibigyan niya talaga tayo ng hope. Eh dito pa nga, kausap pa si ano yung pinaka-head nila na bakit ganyan, di ba? So yun yung sinabi niya. Ang ganda ng example niya dito na yung yung alaga mo ba hindi mo pa kakainin, di ba? Kung nagugutom. Kasi ano ngayon Sabat di ba? Ay, bawal kasi ngayon Yun. Kaya nakakatuwa din na binabasa natin to. Kasi laging, akong napansin ko, it always gives us hope. No? Iba-iba lang yung mga situation. At actually, ito, malala to kasi law No? Na, bumaba si God para ipakita na pag para kay God ka, lahat pwede. Walang lolo yan. Basta pag sinabi ni God na okay ka sa akin, makakapunta ka sa langit. Kasi siya ang nag-a-approve sa iyo, hindi mga tao. At saka siya lang nakakakita sa puso natin. Hmm. Amen. So, ang message sa atin para na kukuha ko, yung bang si Jesus, mas importante sa kanya yung compassion rather than obedience to the law. Di ba sa atin minsan, pagka Sunday, hindi ka nakasimba, mortal sin, di ba? Hindi ka nakasimba. Pero yung minsan, Sunday, at last Sunday ng may nadaanan ka na kailangan ng tulong o may pumunta sa'yo, kailangan mong tulungan, ano yun parang mas importante yun rather than fulfill the obligation. Nangunguna pa rin para kay Jesus, yung ginawa mong kabutihan or acts of mercy doon sa taong nangangailangan. So, yun ang yun din ang nakikita ko ron. Totoo. Kaya nga, si Jesus ginawa niyan simple yung yung kanyang katuruan There are 600, more than Yeah. 600 laws sa Mm. Oo, di tama. ba? So, sabi niya, para hindi na kayo malito, ito lang ang sundin ninyo. Love the Lord your God with all your heart, Yun. di ba? Tapos With all your strength, with all your mind. pinaiksi pa, And love your love neighbor your neighbor as as yourself. yourself. I prefer mercy than yung Pero, obedience to the totoo law. talaga yun, yung love yourself, as you love others. At tapos love God muna, tapos yung others. Yun Oh, talaga kasi ano na yun? minahal mo si God. Unang-una, pag minahal mo si God, hindi pwedeng hindi mo mahalin yung kapwa mo kasi yun yung utos niya. Ngayon, pag mahal mo yung si God, tapos mahal mo yung kapwa mo, gagawa ka ba ng masama sa kanila? So, hindi. Di ba? Kaya talaga, yun lang talaga yung susundan mo So itong one na to is a message of compassion. Yeah, correct. Yeah. Amen. Okay, see you See again you. tomorrow in our Here. coffee time with God. Amen.